welcome back to our YouTube channel. It's been a while. So, ilang buwan po tayong hindi nakapag-upload at nakapag-vlog. So, today is July 22nd. Grabe. Tagal kong hindi nakapag-vlog. Na-miss ko kayo. Muli, maraming salamat po sa lahat na nagme-message sa akin at sinasabing bumalik daw ako sa pagbablog. So today is the day. Umpisahan natin sa life update. But before ako magchika-chika sa inyo ng mga nangyari sa amin sa mga ilang buwan, may pupuntahan muna kami ni Papa Day. We are going to Chinatown. And meron kaming pipick upin doon. And then after that, I think I will stop by Newtown Bakery para bumili ng siopaw. And then after that, I think Costco. Kasi meron ako ibabalik na items na nabili ko sa Costco na ayaw ko siya nung dinala ko dito sa bahay. So, t-shirt lang naman siya. So, ibabalik ko siya para makapili ng iba or hindi na lang ako bibili. And then, meron din akong bibiliin na kailangan ko sa Costco mamaya. So, yeah! Kamusta kayong lahat, mga kalalabs? Comment down below kung ano ba yung mga ganap-ganap sa buhay nyo. And, kamusta kayong lahat? At saan kayo nanonood ng ating vlog? And, na-miss nyo ba yan? Ang ating pa-background noise na si Wang Wang. Na-miss nyo ba? So, ayan. Oh my God. Di ko alam kung sanay pa ba ako mag-vlog or what. But, anyway, let's begin our vlogging journey again. So, hoping na makapag-vlog ako not every single day, but I will try my best na bumalik sa ating routine, sa ating pagbablog. And then, of course, meron tayong papalapit na travel. So, gusto kong i-vlog yan. So, ayun, i-share ko siya sa inyo. And sana ay sipagin tayo mag-vlog, no? But, anyway, yun lang muna sa umagang ito. Balikan ko kayo mamaya. And puntahan namin yung dapat namin pick upin sa Chinatown. So, welcome back to us, mga kalalabs! Morning, my love. Morning, loves. How are you? Good. Are you ready to vlog? Yes. Oh, good. Look, we live in the same place. Naglakad pala kami ni Papa Dave kasi goal namin yan since nung nag-stop kaming mag-vlog. Goal namin na mag-walking, hiking, ganyan. So instead na mag-drive kami kasi malapit lang naman yung pupuntahan namin. Naglakad na lang kami. Dito tayo sa ilalim ng Skytrain. Hi. Can I have pork asado, please? Can I get 3 pieces, please? Yeah. Nandito na kami sa bahay, mga kalabs. Actually, kanina pa. Pero, hindi ako nakapag-vlog. So, kumain na kami ni Nicole ng breakfast namin is yung siopaw na binili ko sa Newtown Bakery. So, baka magtaka kayo kung ano yung pinunta namin ni Papa Dib sa Chinatown. Pumunta kami sa Life Lab. So, this is the second time na pumunta si Papa Dib doon na sana makuha niya yung resulta ng kanyang ultrasound. Pero hindi binigay sa kanya. So, yung first time, sabi, we cannot give you the result. You need to go to your doctor and then your doctor will request na ibibigay namin sa yung resulta. And then, nakuha ni Papa Dib yung permission ng doctor niya kahapon to get the result, yung ultrasound. Kaso nga lang, hindi rin binigay. Ang sabi, okay, it takes a while for us to give it to you. We will print it on a CD. Yun yung sabi sa kanya. CD, and then you need to pay this, you need to pay that. So, dahil sa inis ni Papa, sabi niya, no, never mind, I'm not gonna do it anymore. So, kasi, kailangan niya yung result ng ultrasound niya for his surgery. So, meron kasing issue si Papa Dib ngayon na pinagdadaanan niya since nung bumalik kami. Kaya, gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung mga nangyari in the past few months. So, nung nag-stop kasi talaga ako because I feel na parang na-burnout ako sa pagbablog sa social media. So, I stopped that. And then, sabi ko, i-put away ko muna yung mga ganap ko sa social media. Gusto ko muna mag-focus sa
mental health, sa mga problem. Ang dami naming mga kalabs bumungad sa amin after nung bakasyon namin, ang daming nangyari. So, di ba nagpunta kami ng Vietnam and then Thailand, doon kami nag-stay, and then Philippines of course. And then pagbalik namin dito, ay nako, may malaki kaming problema na I cannot share it to all of you here kasi pang talaga yon hindi siya pwedeng i-share sa social media. Basta yun na yon. And then, yung health ni Papa Dave nung time na bumalik kami dito is a lot of like, parang ang dami niyang sakit na nararamdaman. So, nakahanap kami ng parang siya, medical, anong tawag dito? Medical online na hindi ka pupunta ng clinic. Kumbaga, sila ang pupunta dito sa bahay. So, it's called Nia Health. Ilalagay ko dito sa screen. So, if ever na interested kayo. So, magsa-sign up ka lang dyan. Ibibigay mo lang yung mga information mo. And then, they will come to your house. They will take blood test para matest nila kung ano yung mga sakit na meron ka or kung meron ka mang sakit. Para malaman mo kaagad and ma-fix mo yan. So, yun. So, nagpa-Nia Health si Papa Dave. Nalaman namin na may high cholesterol siya. Hindi lang yung high cholesterol yung problema ni Papa Dave. Meron pa. So, ano ba yun? High cholesterol, hindi naman siya yung parang malala na high cholesterol. It's just that we need to act right away para hindi siya lumala. Na pag nagkaroon ka kasi ng high cholesterol, mga kalalabs, alam niyo na kung anong mangyayari. You will have a lot of different kind of, disease. Parang disease, no? Sakit, di ba? So, much better na habang maaga nalaman mo na may ganun ka, you act right away. Kaya, ang iniba namin, ang nangyari is, syempre nagwo-worry ako sa health ni Papa Dave, and then nagwo-worry din ako sa mga problems na dumating. So, kaya nag-stop akong vlogging. So, ngayon, yung ginagawa namin ni Papa Dave para yung cholesterol niya, mapababa yung cholesterol niya is diet of course, and walking, hiking, ganyan, workout. Hindi yung hard workout So, if ever na naka-follow kayo sa aking Instagram and then sa Facebook page, alam niyo na nagwo-walking kami parati, namumundok kami parati. Kahit sobrang hirap para sa akin mag-hike, sinasamahan ko siya. So, hindi lang si Papa Dave yung tinutulungan ko para mag-lower yung cholesterol niya. Tinutulungan ko din yung health ko para mas din siya. Yung parang, alam mo yun, partner in crime kami ni Papa Dave, di ba? Asawa mo yan. So, kailangan suportahan mo yan sa lahat ng bagay, di ba? So, ayun. Walking, vitamins, food. Nag-iba yung mga pagkain. Hindi kami masyadong kumakain ng meat. Yung siopaw na yan, I think, ilang buwan na ako hindi nakakain ng siopaw. 3 months, something like that. So, ngayon, nag-crave ako. Ako lang at si Nicole lang kumain. Si Papa Dave niya talaga kinakain yan. But then, magkakaroon ulit ng blood test si Papa Dave sa mga susunod na araw. And then, we will find out kung nag-lower ba yung cholesterol niya doon sa diet na ginagawa namin para sa kanya. So, yeah. And then, ano pa ba? Nagkaroon din ako ng, work. Ayan. So, I am super happy kasi I have finally got to experience again na magtrabaho at makamingle. Alam mo yung makipag-usap sa ibang tao. So, nag-work ako sa Din Tai Fung Restaurant. So, yun yung first location nila dito sa Vancouver, Canada. Kami yung nag-open. Yung parang nag-training. Ayan, 2 weeks na training yan. 2 weeks training. Alamin mo yung mga pagkain, ganyan. Ay, oh my gosh. Maluloka kayo mga kalalab sa training. Parang kailangan mong memorize lahat ng mga allergies, ganyan. Pero nakakaano siya, parang nag-aral. Parang pakiramdam ko nag-aaral ako. Alam mo yun? Kasi hindi pa open yung restaurant na yan nung April. Kailan ba siya nag-open? Kalibutan ko na. Basta, yung mga time na yan, 2 weeks kami nag-training. And then, meeting a lot of different people. Diba? Yung mga iba't ibang nationality. Nakakatuwa. Nakaka-happy siya. So, sobrang happy ko kasi na-experience ko magtrabaho sa restaurant. And na-experience ko yung different kind of, kasi cashier ako. So, yung work ko sa Din Tai Fung is cashier. So, yung cashier is hindi lang isa yung trabaho, marami siya. And then, yun yung gusto ko, yung parang, alam mo yun, marami kang ginagawa. Kasi ayoko yung upo-upo lang talaga. So, kung gusto ko ng upo-upo lang, baka na-stuck ako sa office ni Papa Dave. Kasi tumutulong din ako sa work, sa office. So, part-time lang po yung Din Tai Fung, no. Sometimes, meron siyang 3 sa isang linggo, 4 na schedule or sometimes 3 ganyan. And okay lang kasi, alam mo yun, nagkakaroon ka ng ibang ginagawa. 'Di ba? So, ayan, na-experience ko siya. I am super happy and grateful to be part of Din Tai Fung. Sobrang siya, nakaka-happy. And
syempre, dahil meron kang mga nakatrabaho doon, nakakausap mo pa rin sila sa social media, ganyan. Minsan, may magyayaya sa'yo magkape, ganyan. So, yun. So, nakaka-happy siya. Ayun. So, yun yung mga kaganapan sa buhay-buhay natin. Pasensya na kayo, no, kung nag-stop ako mag-vlog. Kasi, sa social media naman, mga kalalabs, you can stop and then you can come back. Pero yung mga things na dapat mong ayusin, especially sa health, sa mental health mo, sa family mo, sa mga personal mong problem, hindi na yan kailangan yun muna yung i-prioritize mo. So, yeah, and we are back now. I am super grateful and happy kasi now I'm 100% na okay na, nag-heal na yung mga dapat mag-heal. And even though yung malaking problema namin ni Papa Dave ay hindi pa rin naaayos, but that's okay. Like, it takes a while, but we know na mananalo kami sa problema na yun. Alam namin kasi hindi naman kami yung, alam mo yun, wala kaming ginawang masama. Kaya we know, we believe, and we are like positive na masosolve yun ng, alam mo yun, ng maayos. Kasi talaga yun talaga yung pinaka like big time na parang nakakainis. Alam mo yun. So yeah. Ay nako. And I am super excited din po mga kalabs kasi we are going to travel next month. So, I wanted to share to all of you yung travel natin. So, saglit lang tong travel na to mga kalabs. This is the time, I think this is the first time na hindi kami nakauwi ng Pilipinas sa summertime. Summer break ni Nicole. Hindi, no? Kasi, umuwi kami December. Nakabalik kami dito sa bahay February. Pero, yeah. So, sabi namin, summertime will be in Canada kasi hindi pa namin, like, matagal na namin hindi na-experience ang summer dito sa Canada. So, yeah, we are super happy na na-experience din namin. And, yeah, first time, parang naisip ko, sabi ko kay Eden, first time na hindi kami uuwi no summer. Sabi niya, oo, buti nga hindi kami uuwi kasi tag-ulan ngayon. Yun yung sabi niya. Pero yung travel natin next month will be Asia as well. Hulaan nyo kung saan. Comment down below. Saang Asia tayo pupunta? Comment down below, mga kalalabs. Ang makakuha ng isa-shoutout ko. Charis, may pa ganun, no? Ang sama-sama. Pinahirapan kayo, tapos shoutout lang yung makukuha nyo, di ba, mga kalalabs? Anyway, ayun, yun yung mga ating life update. So, I'll be ending my vlog here, mga kalalabs. So, wag nyong asahan na maisasama ko si Nicole sa vlog, kasi I know na sinabihan niya na ako na, sometimes please don't vlog me. So, respetuhin natin yung gusto ni Nicole. Pwede niyo siyang marinig sa background noise, pero hindi ko siya iba-vlog kasi yun yung request niya sa akin. And then si Papa Dave sabi niya, go back to your vlog. Come on, when you're gonna go back? So, supportive talaga si Papa Dave sa akin. So, yeah. Anyway, thank you all for watching. Sana po ay na-enjoy niyo yung konting life update natin, and I'll try my best to do more vlogs sa susunod na mga araw. And kasi ilang days na lang kami na magkakaroon ng summer dito sa Canada. So, ilang days lang naman. Mga 6 days lang naman tayo mawawala dito. Pero, yeah. So, we are planning to do hiking again. Kung papayag ako kasi sobrang taas nung bundok na gustong i-hike ni Papa Dave sa weekend. But, let's see. Let's see natin. Nabubulol na naman ako. But anyway, thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. And, please subscribe na rin para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. And let's create more memories and chika-chika time. Thank you all for watching. Bye!